Ba, ba't nag-aandap-andap lang to? Nga. Yes. Ngayon guys, pakikita ko sa inyo kung paano mag-repair ng punding LED lights. So itong LED nito ay hindi na po umilaw. Kaya tatanggalin ko na po ito. At ipakikita ko sa inyo kung paano ito repairin. Okay? Okay. Buksan po natin. So may apat na screw dito sa bawat ilaw. So yun po ang ating tatanggalin para makita po natin ang loob ng LED. So ito po yung loob ng LED. So checkin natin kung bakit hindi umiilaw itong LED to. Kung mapapansin nyo po, meron po tayo ditong resistor at meron po siyang value na 1 ohms. So yung ito mo pong mga mahihinang value na ito po yung ating unang tetestingin. Dahil yan po marahil ang unang masisira dahil mababa po ang kanyang value. So lagay po natin sa beep or alarm para malaman natin kung may connection pa ito. So okay pa po. Tumutunog pa. So ngayon, para po malaman natin kung umiilaw ang mga LED niyan, gagamitin po natin itong LED backlight tester para malaman po natin kung may pundi sa mga ilaw na ito. Dahil alam nyo po, kapag nagkaroon ng pundi, isa man sa LED ito, magdi-disconnect na po yan sa iba. Kaya hindi na po siya iilaw. Dahil ito pong LED ito po ay naka-series. So kapag po naka-series ang mga ilaw, kailangan po walang mapupunding kahit isa man. Dahil kapag napundi po yan, hindi na po ilaw lahat. Yun po yung sakit ng series. So, tetestingin po natin kung may pundi. Unahin natin dito. Okay, ito okay po ito. So, medyo ito okay. Kasi pag dito po natin tinesto, wala pong ilaw na pumunta doon. Ibig sabihin po, marami siyang pundi.
Ngayon naman po, tandaan natin yung mga pundi para hindi tayo malito. Okay? Dumako naman po tayo sa pangalawang ilaw. Buksan po natin to. Tingnan din po natin kung alin ang mga pundi na dito. At lagyan po natin ng marka para hindi tayo malito. So ang gagawin natin, babasagin na lang natin itong mga LED na sira. Para na natin makikita. So ngayon, pag nabasag na natin yan, gagawin lang po natin dyan ay i-connect natin yung kabilang linya dito sa kabilang linya. Kita ko sa inyo kung paano gagawin. So, i-connected natin yan isa't isa para mag-function siya. Okay? Ito. Connected natin. Hindi kailangang maraming hinang. Importante lang mag-connect sila. Itong pinakikita ko sa inyo ay isang paraan lamang para mapailaw natin ang LED. Okay? Pero hindi talaga ito tunay na pamamaraan ng pagre-repair. Kailangan kasi palitan nyo ang bawat LED na hindi gumagana. Dahil kasi mangyayari niyan, kapag hindi nyo pinalitan ang LED na hindi gumagana, marireduce yung kanyang series connection. Marireduce yung voltahe niya. So, ibig sabihin, kung halimbawa, ang 110 volts nangangailangan ng 20 ilaw at binawasan mo, ibig sabihin, hindi na niya makakaya na tanggapin yung 110 volts. So, mangyayari,
mapupundi din yung mga ilaw. Pero depende rin yan sa kung ilan ang pundi. Kung ang pundi dito ay mga dalawa lang o isa, okay lang yon. Kahit hindi na kayo magpalit ng LED, okay lang yon. Pero kung ganito karami, ang advice ko sa inyo, palitan nyo na lang ng bumbilya. Ito pinapakita ko lang sa inyo para lang malaman nyo kung paano natin paiilawin ng hindi tayo nagpapalit ng LED. Pero hindi ibig sabihin ay pangmatagalan ang solusyon ito. Okay? Liwanag yung tingnan natin. So yung liwanag parang hina kasi. Maraming sa baro. Liwanag ay buti natin para dyan yan. There you go. And then, hinangan natin. So, ang gagawin natin dito, pagduduktungin natin yung kuhan. Magkabila. Para tumuloy-tuloy yung kuryente sa ibang bumbilya o LED. So, dapat magkakakonect sila. So, tapos na tayo dito. Tapos na rin tayo dito. Dito kasi, ilan lang yung natirang maayos na LED. So, halos 6 lang. At yung iba, puro pundi na. At dito naman, so 5 yung pundi. Medyo marami-rami yung LED na mapapakinabangan pa. At dito, meron tayong 4. So, tatanggalin natin uli yung mga pundi nito. So, ang pagtanggal ito, basagin nyo na lang. Oh. Tuklapin nyo na lang dito. Yan. Yun na lang. Para hindi na kayo mahirapang magtanggal. So, ang dahilan kung bakit tinutuklap to para mahinangan natin. Kasi kung hindi nyo tutuklapin itong pinaka ibabaw niya, hindi nyo mahihinangan. Okay. So ngayon natuklap na natin yung mga pundi. May hinangan na natin siya. Okay. Hinangan natin. So ang hinangan dito, hinangan dito,
Space. Okay. Hindi naman kailangang makapal yung hinang. Ang importante lang dito ay mapagduktong nyo yung positive at negative. Okay na yon. Hindi kakalat nyo lang para masigurado nyo na magkaduktong na siya. So, para masigurado nyo na magkaduktong, so ilagay nyo lang yung inyong tester sa times 1 or sa beeping o alarm at tutok nyo dito yung inyong tester sa magkabilang side at pagka nag-beep, ibig sabihin magkaduktong na sila. So, katulad dito, yan, kabilang side, so nag-beep siya. Minsan kasi hindi maabot nung dulo ng tester yung pinaka hinang niya sa side kasi maliit. So, kung hindi siya mag-beep, ibig sabihin, hindi pa siya magka-connection. Pero try lang natin na ikalat ang hinang nito para sigurado tayo. Tututin natin para lumabas yung kanyang bakal, kanyang lata. Okay. Then, lagyan natin ng konting paste. Yan. Tapos, saka natin siya lagyan ng tingga. Okay. Try natin ngayon. Yung dalawang tagiliran niya kung magbibip na. Or dito sa ibabaw. May bakal to. Hindi niya maabot yung hinang eh. Maaaring hindi pa ito magkaduktong. Kalat pa natin yung hinang. Kabila. Yan. Okay. Siguro naman kung ganyan kalaki ay magkaduktong na yan. Yan natin. Yun. Okay, nahuli na natin. So, lahat sila tumutunog na. So, double check muna natin. Baka may nakakaligtaan pa tayong pundi dito. Gamitin ulit natin itong ating LED backlight tester. Ito yun. Okay. Natin. Okay. So, meron pa palang pundi dito. Tanda natin to. Next. Okay. Okay, may isa pa pundi dito.
So ito, ito. Dalawa pa yung pundi. Nakaligtaan natin. Ito. Kasi pagka kuwan, gaya na sinabi sa inyo nung una, kapagka kasi meron pa diyang pundi at hindi niyo siya agad naagapan na pagduktungin, hindi rin iilaw itong side na ito. Ito kasi individual yung kanilang kuwan, yung pag-ilaw nila. Kaya kung ilan yung pundi sa bawat isa, yun lang yung hindi iilaw. Okay? So, hinangan natin. Let's go. Okay, nahinangan na natin. Tingnan natin kung may connection na siya. Yun. Okay. Okay na. Wala na tayong nakikita pang ibang pundi. So ngayon, tatakpan na natin to. At pagkatapos ay ating tetestingin para malaman natin kung iilaw siya o hindi. Pero 100% akong sigurado na iilaw ito. Hindi nga lang lahat. At gaya na sinabi ko, itong pinakikita ko sa inyo ay pamamaraan lamang para at least magamit niyo pa itong ilaw. Pero ang tunay na paggagawa nito ay kailangan palitan niyo yung mga pundi. Okay? Pero kung wala naman available para maipalit yan, siguro pagtiyagaan niyo na lamang na ganyan ang ating procedure at hindi nga lang natin sigurado kung hanggang kailan siya ang itatagal niya. At least pinakita ko lang sa inyo kung papaano natin 'to mapapahilaw lahat, okay? So takpan na natin.